Good morning. So update diri sa campsite. Today is Saturday, so na tayo maabot karon nga bisita this afternoon. So good news na natay bisita. Ni-book sila last Friday. So ato siya i-accommodate karon. So ato gibuhat is ato lang gilimpyuhan gamay. Di gud siya totally limpyo. Tantawa. Happy na ta mahuman dira. Pero at least makuha-kuhaan ang mga sagbot para bisag dili pa kayo siya develop ang atong camping ground, at least presentable siya nga nga lugar for campers. So diri ang ilang gibok nga area, so ato siyang gilimpyuhan gamay. At least di ba? At least nalimpyuhan siya nato. So sana hopefully musayo-sayo sila abot para ma-entertain natong tarong na magud tay lakaw. But still ito yung natin tatapusin natin. Yung pinakamatagal talaga sa campsite based sa observation ko is yung maintenance talaga. So I mentioned sa first video natin na wala ako experience sa ganito. I'm just a camper, pero sa pag-operate ng gantong klase na business, I don't have any experience. So ayun, tayo kumbaga inoobserbahan natin kung anong dapat gawin. Especially sa pag-maintain sa campsite na maging eco-friendly, at also sa mga campers na bumibisita dito. I'm still learning kung paano sila i-accommodate, kung paano sila i-entertain. So yun, nag-aaral pa tayo. So inoobserbahan natin kung ano talaga yung takbo nito. So ayun, more of our time is nakafocus talaga sa maintenance. Hindi siya natatapos ng madali, lalo na dyan sa ibaba. Sobrang kumbaga daming dapat linisan dyan sa ibaba. Nag-iisip ako kung anong magandang landscape. Ang maganda dito sa campsite natin is photogenic. Napakaganda kasi riverside siya, tapos maraming mga punong kahoy. At nagde-develop din tayo dito ng mga kahoy. Nagtatanim tayo ng mga native trees. So ito yung gagawin natin. Pagkatapos ito, paglinis natin, proceed tayo doon sa ibaba. Merong kunting space doon sa ibaba na kailangan natin siyang i-landscape. So I asked someone to help me. So kailangan natin ng manpower. So I asked someone to help me landscape the area. Ipapakita ko sa inyo later. So ito yung carpet natin dito, hindi na nagamit. So I don't think so if kailangan natin ito i-remove para mas madako yung lugar. Pero meron talaga mga bisita na gusto mag-create ng fire. Siguro hindi natin to, kailangan stay lang natin to. So any suggestion, kailangan ko talaga ng tulong. I really need suggestion kung anong maganda sa campsite, anong maganda i-build kung wala kang enough na budget. Any suggestion sa makapanood sa video na to, kung meron kayong idea, meron kayong background, any suggestion, I would really appreciate that. Kailangan ko talaga ng any advice kung paano patakbuhin ng maayos ang campsite. So if nakita nyo yung first video, I explained doon kung bakit tayo nag-resign para mag-focus dito sa camping ground development. So ito yung mga mangyayari. Hindi natin alam, wala tayong exact na plano kung ano talaga yung mangyayari dito. Basta ito lang, meron tayong area, magandang area. So yung development, kung ano yung magandang itayo, ano yung magandang unahin, ano yung magandang i-establish natin. So if meron kayong suggestion, just let me know, i-comment nyo na lang at I will take your advice, kasi alam ko I am a beginner, tapos wala pa akong experience. So yung goal ko talaga is maging successful ang campsite, maging maganda yung development, at the same time maging eco-friendly. So kailangan pa rin natin na i-balance yung nature conservation at saka tourism development. So yun yung iniisip ko palagi, na as much as possible hindi tayo puputol ng mga kahoy, hindi natin masyadong i-damage yung wildlife. So yun yung iniisip ko kung paano natin ma-preserve yung nature habang dinidevelop natin yung lugar. So anyway, ipapakita ko sa inyo mamaya I think. Alright, so ito yung sinasabi ko kanina na ila-landscape natin dito sa ibaba. So sa makikita nyo na umpisahan na natin. Kailangan natin tong i-landscape dito para
ma-maximize natin yung space para ma-connect doon sa itaas. Siguro kasya dito mga I think 4 to 5 tent pag na na-maximize tong space dito. Ito na kasi yung kulang kasi doon sa gilid okay na doon. Ito pala dito pwede, kailangan pa natin yung i-maximize din. Siguro kailangan pa rin makaset up tayo ng mga ilang tent dyan, tapos dyan. So ito yung pinsahan natin dito. Kailangan natin itong flat dito para malagyan ng mga tent. Siguro sa susunod natin pagkatapos dito is isusunod natin doon sa kabila. So maganda yun, malaki na itong mga native trees natin dito oh. So ito ay katmun. So ito sa mga native trees na pinopromote natin or kumbaga fini-feature natin dito sa campsite. Maganda yan, marami tayong matutunan, marami tayong mga benefits na makukuha. At the same time, nakakatulong ito sa mga soil erosion just in case palaging uulan. So merong chance na mag-landslide dito, pero dahil sa meron tayong tinanim na mga kahoy, maiwasan natin ang ganyang mga insidente. So ayun muna, tapusin natin to dito. Alright, check. Ilalagay natin yung camera dito para makita nyo kung ano yung ginagawa natin. Dito lang. Wala tayong tripod. Okay. Alright, I think okay na dito. Makikita na tayo dito.